Kumusta? Last week nakita niyo yung post ko na nag-shutdown yung mga fans dun sa building ko sa kalagitnaan ng tag-init. And napakaraming namatay na manok nun. Siguro umabot din ng 1,000. Kaya kahit na maganda yung weight, nadali naman yung grow namin sa mortality. Ang sabi ni farm manager, kapag daw sa tanghaling tapat, dun daw namamatay yung fans. Pero sa gabi, continuous naman daw. Umaandar naman daw pag gabi. Kaya nag-request ako ng technicians para makita at ma-inspection yung mga equipment natin. Doon ko natutunan kung ano pala yung number 1 na killer ng mga equipment. Pagpunta ng mga technicians sa farm, tiningnan muna nila yung building. So, tiningnan nila kung maaari bang mali yung sensor. So, yung nade-detect nilang heat, match ba dun sa pinapakita nila dun sa controller. Tiningnan nila yung temperature at tinapat nila yung heat monitor, yung Kestrel, dun sa tapat nung temperature sensor. At nakita naman nila na match yung talagang heat ng Kestrel and yung sa controller. So, ayos tayo dun. Chinek din nila yung humidity sensor at nung pagbukas nila, nakita nila ang daming ngat-ngat ng daga dun sa wiring. So, pinaayos ko yun, nilagyan ng electrical tape, tsaka pinapalitan na rin ni farm manager yung humidity sensor, tsaka yung connector. Sumunod nun, chinek na nila yung panel board. Nakita nila na medyo maluwag yung mga switches ng fans. Kaya baka naging factor din yun. And tinest din nila yung voltahe na pumapasok na kuryente papunta dun sa panel board. Nakita nila na 220 volts lang yung pumapasok. Usually dapat daw 240 yun. So medyo underload. Sinek din nila yung breaker. Pagkabukas silang ganun, merong patay na daga na nakasabit dun sa breaker. And yun nga, nakita nila yun, in-inspect, and nakita underload. Yung isang technician, pumunta siya dun sa powerhouse. Yung powerhouse namin, katapat na katapat siya nung transformer. At nakita niya yung linya mula dun sa transformer papunta sa powerhouse. Pagkakita niya ganun, sabi niya, parang manipis yung wiring. Kasi usually daw, ang standard na ginagamit is 100 mm. Ayun, medyo mas manipis. Ang sabi ni farm manager, dati pa daw nung hindi pa kami may-ari ng farm na yun na daw yung gamit nilang wiring. So, ang pagkakaalam nila, pwede na yun. Pero, sa mga ngayon kasi na kinakabit ng technicians, para sigurado, 100 mm talaga ang nilalagay nilang linya. Tiningnan din nila yung pumapasok na kuryente dun sa powerhouse. And it turns out na yun pala yung dahilan ng kasiraan ng equipment. Kasi nung pagka-testing nila ng voltahe, 184 volts lang. So kulang na kulang yung pumapasok na kuryente. Kaya napepwersa yung mga capacitor ng fans. Kasi yun yung nagre-regulate ng daloy ng kuryente. So pagka mahina, papataasin niya yung kuryente. Pag namamataas, papababain niya. So, kung araw-araw nagiging ganun, napipwersa yung capacitor. At yun ang unang nasisira bago yung motor. Ngayon, sinabi nga ni farm manager dun sa technician na sa tanghaling tapat daw na doon namamatay yung fans. Kaya ang theory nila, baka daw sa tanghaling tapat, maraming gumagamit ng kuryente. Maaaring aircon o electric fan. Kaya parang bumababa yung supply ng kuryente para hindi mag-brown out. Nakita rin nila na yung linya mula dun sa genset papasok ng mga building maliit din ang linya. Sumunod na lang chinek yung mga fans na mismo. Dahil alam na nila na may problema sa kuryente, kaya alam na nila na kailangan nilang palitan yung mga capacitor at saka kung nasunog ba yung motor. Yung isang motor nasunog na, kailangan pwede daw i-rewind. Kaya lang pag daw na-rewind, hindi na rin masyado nagtatagal. So, mas long term kung papalitan na siya. Pagbukas nung hub, nung motor,
Meron na naman daga na nakasabit doon, patay. Meron namang isang nakita ko isang blade na sira din. Nasisira lang naman yon kapag ka merong pumapasok na daga doon mula sa loob ng fans. Nakita rin nila na yung fan blade kumakaskas na doon sa ilalim, yung sa cover. So, medyo wala siya sa alignment. Kaya parang every time na umiikot yung fan blade, may pumipigil siya dun sa ilalim. Para kang nagmamaneho tapos nagbe-brake ng sabay habang nag-accelerator. Ngayon, nung sinabi kong, bakit hindi lumalapat yung ilalim? Tingnan nyo nga, buksan nyo nga yung ilalim. Baka naman naipon na yung mga kung ano-ano dyan sa ilalim kaya hindi sumasara na maayos. Pagbukas silang ganun, meron tumakbo na daga, ang laki. Palabas. Tumakbo na. Kaya sabi ko, marami yung kaming problema sa daga. Una-una, kinangat-ngat yung wiring, pumapasok dun sa fans. Kalinisan ang kailangan dun sa farm. Yung isang fan belt, nakita nila na parang nababali na. So, bago pa man mabali, pinapalitan ko na rin yung fan belt. Which is normal na maintenance naman yun. Ngayon, dahil wala pa yung motor na in-order ko, ang pinagawa ko muna is yung fan 12, yung nasa gilid, pinakuha ko muna yung motor nun, pinapalitan ko dun sa sirang motor. Yung sirang motor kasi nandun sa gitna. Dahil hindi naman masyado nagagamit yung motor yung fan nung nasa gilid, pinapalitan ko na muna para balance yung hangin. Ngayon nagawa na nila yung mga pwedeng magawa sa araw na yon, kaya nagbigay sila sa akin ng recommendation kung ano yung talagang dapat kong gawin. And ayun nga, kailangan mapalitan yung wiring nung transformer papunta sa powerhouse. Yung wiring mula genset hanggang building. Tsaka kung hindi pa rin magiging sapat yung kuryente, dahil nga kung yung mismong kumpanya na ng kuryente ay nagbababa ng supply, baka pwedeng makausap sila na taasan naman yung supply namin kasi food production naman. Pagka nagawa yung lahat, pagka na-assess na ng electrical engineer, pwede na ulit. Ngayon, matatapos na yung harvest namin, doon namin papapalitan yung mga linya ng kuryente. Kaya sa ating mga future farmers, siguraduhin nyo na agad na maayos na yung mga linya ng kuryente. Kasi balikan talaga kayo ng mga problemang ganyan kapag tinipid or naging outdated. At sa mga existing naman na broiler poultry growers natin, kung sa tingin nyo nagkakaproblema rin kayo sa fan, kontakin nyo ako, baka matulungan ko rin kayo. Okay? Yun lang. Thank you.